Tara na baby, ikaw ay sumama, oh yeah. Ang lupit, oh yeah. Tara na baby, sumama ka na. Ayos ba mga lods? 2025 CX-5 may power seats, leather seats, heated seats, moonroof, and seatbelt. Lahat na ng seats meron and lahat ng bagay nagagawa. Premium quality. Hindi ganun kamahal. Okay, tama ng intro, no? Welcome na naman mga lods sa isang vlog ni Kuya Jerps ng Pangungonsensya. So nagawa natin tong vlog na to kasi nga dumarami na naman yung mga Pinoy na dumarating dito and naisip ko lang no na gumawa ng video kasi isa sa major purchase ni Kabayan na bagong dating sa States ay of course pagbili ng bagong sasakyan. Share ko lang no, meron kasi akong kaibigan na nakwento sa akin na yung friend niya nakararating lang from kung saan man is bumili ng sasakyan and yung napili is 2026 RAV4. Alam naman nating lahat na yung RAV4 ay number 1 SUV dito sa States kaya ako makamark up yung mga dealership. Sobrang lala. Tanong ko kung magkano, ang sabi, out the door price, no, including everything tax, is $58,000. Una kong tanong, kailan pa naging 58,000 ang RAV4? Kahit sabihin mo yung pinakamataas na trim niyan, hindi yan naabot ng 58,000. Yung ibang nasa level ng 58,000, pwede ka na sigurong bumili niya ng BMW X3, Lexus RX 350, and Mercedes-Benz GLC 300, kung ano man yun, na luxury. Pero to spend 58,000 for a RAV4, parang sobrang lala naman nun. No? Ang pinakamataas na trim ng RAV4 na alam ko is yung limited, which is only around 45,000. And for him to spend another 13,000 para lang maklose yung deal na yun is sobrang lala talaga. Most likely ang nangyari dyan is after nila maklose yung deal, yes na lang siya ng yes. Sa mga bumibili kasi ng sasakyan, after nyo kausapin yung salesman, dadalhin na kayo sa financial manager and doon na kayo papipirmahin. Doon pa lang sa kwarto na yun, kung mag-isa lang kayo, mabubudol talaga kayo kasi napakagaling nila magsalita. Pag sinabi, oh sir, kailangan nyo ng pampano ng gulong, no? Additional 1.5. O sir, kailangan nyo ng additional warranty, 5,000, murang-mura para yan sa sasakyan nyo. O sir, kailangan nyo padagdag ng another ilaw. Lahat ng pwedeng idadagdag nila yan, no? So kung ikaw wala kang alam, yes ka lang ng yes. And doon pa lang sa 13,000 na additional, hindi ko alam kung gaanong kalalang additional add-ons na dealer add-ons ang kasama doon. Pero yun nga, sobrang lala. Ngayon, tip lang, kung pupunta kayong dealership and balak nyo bumili ng sasakyan, magpasama kayo sa kakilala nyo or kahit sinong friend to look out for you ba? Kasi yung mga tao dyan sa dealership, may kakaibang powers yan. Malakas ang convincing powers niyan at hypnotismo. Kung pupunta ka sa dealership at ang budget mo is 30,000, kayang-kaya nila yung gawing 40,000 to 50,000 ang budget mo. Tapos ikaw, nai-hypnotize ka, gumagano ka na lang. Ipirma ka sa 58,000. Wala na. Pero pag may kasama ka, merong someone na sasabihin, oy, Kuya Jerps, anong pinagagagawa mo? Ito lang ang pera mo. Diba? May gigising sa'yo kasi kung sobrang excited yung emotions mo, nakita mo sobrang ganda. Ang kinis. Premium quality. Tapos may isip mo, kaya ko naman eh. Pasok sa budget ko yung monthly. Kapag pirma, 58,000. And doon ka na under the sea or under the kulambo. Kasi yung asawa mo galit na. Ikaw ba naman pumirma, may utang ka kagad bago ka pa lang dito. $50,000 to $60,000 agad. Napakalaking pera nun mga lods, lalo na kung bagong salta tayo dito, di ba? And imagine mo naman yung car payment na $500 versus $1,000. Kung $500 lang ang pera mo, yung other $500, kung 500 lang ang car payment mo, yung other 500, imaginin mo na lang mga lods, ang dami mo pang pwedeng magawa. Every month, may budget ka, pambili mo ng Louis Vuitton, Balenciaga,
Gucci, at kung ano-ano pa. Kaya, mga lods, ang tip ko, huwag kayong mag-all-in sa sasakyan. Ang purpose lang ng sasakyan is to take you from point A to point B. Pero hindi naman ibig sabihin nun, pagkakaitan na natin yung sarili natin na pagkatsaka-tsaka na sasakyan, no? Sabi nating used car. And in speaking of used car, huwag kayong tutulad dito. Tignan nyo naman mga lods, Mercedes-Benz S-Class yan, no? Yan yung pinakamataas na type ng sedan ng Mercedes-Benz. Pero kung titignan nyo, may kalawang na yung brake rotor. Kasi mahigit 1 taon na yan nandyan nakapark. Anong ibig sabihin? Di sira. Tapos yung may-ari, most likely walang pampagawa. Yan din yung iiwasan nyo sa used car. Huwag kayong masyadong bibili ng luxury kasi luxury din ang maintenance niyan. Most likely, yung may-ari niyan is bumili na lang ng bagong sasakyan. Okay, tignan muna natin tong CX-5. Ang dami yung pinagsasabi, Kuya Jerps. Tignan muna natin tong CX-5. Tignan nyo naman, ang ganda ng quality. Shoutout sa G-Shock and sa tita ko, bumili din ng CX-5. Tignan nyo naman, murang-mura without breaking the bank. Gets everything done, takes you to point A to point B, hindi ganun ka-underpowered, hindi ganun ka-tsaka, stylish pa rin. Pero, yun nga, it doesn't break my bank. Medyo marami akong budget na na-excess na pambili ng Balenciaga, de joke lang, ng mga ibang bagay na mas importante pa, no? Kasi kung bago kayo, yung first 5 years nyo is very important. Para sa akin kasi, yung first 5 years, ito yung tinatawag ko na investing phase. Meaning, ito yung phase na wala pa tayong masyadong utang. Kotse pa lang, di ba? Ito yung phase na nabibili natin lahat ng gusto natin. Balenciaga, Louis Vuitton at Gucci. What if bumili na tayo ng property? Malaking portion sa sweldo natin ang malalagas. And, isipin mo na lang, kung yung all-in ka sa kotse bago ka pa lang. Malaking portion yung malalagas papunta sa depreciating asset. What if nagbibili na lang tayo ng ibang luxury stuff instead of sa kotse, di ba? Imaginein mo na lang yun. Pero Kuya Jerbs, gusto ko ng luxury talaga eh. Ayoko makinig sa'yo. Di ba? Sino ba naman ako, mga lods, para i-dictate sa inyo kung paano nyo gagastusin yung pera nyo? Isang hamak na simpleng vlogger na pogi lang tayo. Ito na mga lods, nandito na tayo sa BMW. Bakit mo titipirin yung sarili mo? Ang dami mong pera, di ba? Ang dami mong datong. Mag-all-in ka, wag kang kukuha ng base model. Ang pambado yun. Dapat, ang kunin mo, yung pinakamataas na trim. Dapat, luxury. Di ba? So, ito mga lods, kitang-kita mo, napakaganda. Masimasin mo. Para sa'yo yan. Deserve mo yan. Tignan mo, pag tinapakan mo pa yung silinyador, humaharurot. May vroom-vroom sound. Napakalupit. Kaya mga lods, mag-all-in na kayo sa sasakyan para wala na kayong budget para sa ibang mas mahalagang bagay. And yun lang mga lods. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong videos, just like and subscribe kay Kuya Jerps. And see you on my next video.